Itama nyo ko kung mali ako mga pare ko ya. Ang Lakers nagtala ng 94 points kontra sa Timberwolves sa game 2 na nangyari. Pero masyadong mababa yan ayon mismo dito sa sinabi ni JJ Redick. Kumpara kasi sa karaniwang na average na 113.4 points nila every game sa regular season. Meron silang 45.3% mula sa field na bahagyang bumaba rin kumpara sa season average nila na 47.9%. At mas bumaba pa yung 3-point percentage ng mga to dahil sa game 2 nagtala yung mga yan ng 20.7% mula sa 6 of 29 attempts nila. Dahil sa regular season naman meron silang 36.6% mula sa 3-point range kung saan karaniwang silang nakakascore ng 13.33 pointers per game. Yan yung napansin mismo nitong si Redick na pagbaba ng averaging nila sa opensa. Kaya even na nakuha nila ang panalo hindi kumbinsido to sa pagbaba ng offensive ratings nila at binanggit din mismo nitong si JJ na kailangan nilang maghanap ng iba pang ways para makapag-create ng mas maraming trust, pace o bilis ng rhythm sa kanilang laro para mapabuti pa nila lalo yung serye nila na to sa playoffs. Meaning na hindi pa rin talaga sapat even nakuha nila yung panalo sa game 2 na to at kailangan pa nila na pataasin lalo yung offensive ratings nila lalo kalaban itong defensive team na Timberwolves. Pero yung defensive rate naman talaga ng mga to nagbago sa game 2 dahil kung sa game 1 ang Timberwolves nakapagtala ng 51.2% mula sa field at 50% mula sa 3-point range na may 21 na 3-pointers na ginawa sa game 1, samantalang sa game 2 mga pare ko ang Lakers masasabi nating napigilan talaga ang Wolves dahil sa 38% na shooting mula sa field goal at 20% mula sa 3-point range lang yung natala ng mga yan at may 5 3-pointers lang yung natala ng mga yan sa buong game at yan din mismo yung pinakabagsak na offensive ratings na na-record ngayon ng Timberwolves sa season na to. Kaya yung depensa talaga yung malaking pagbabago na nagawa nitong Lakers mula sa game 2 na to na nangyari kumpara sa game 1 na talagang bumagsak yung defensive ratings nila dyan. Sinabi naman nitong si Luka kung ano yung dapat nilang gawin nitong si LBJ bilang team leader sa Lakers para mas mapanatili nga ng mga to yung magandang run nila sa playoffs at mas tumaas yung tsansa nila kontra dito sa Timberwolves lalo na sa mangyayaring game 3 at game 4 mangyayari yan mismo sa home court nitong Wolves kaya kailangan nila lalong paghandaan yan. Sinabi kasi mismo nitong si Luka after ng game 2 series nila na kailangan nilang mapanatiling kalmado yung laro nila at magkaisa sa loob ng court o unit ni mga pare ko dahil yan yung isa sa nakikita nitong si Luka, yung team chemistry na magbibigay ng mas mataas na tsansa nila sa game. Lalo na sa game 3, sa mismong home court ng Wolves sila maglalaro kaya sinabi nitong si Luka sa mga teammate niya na maging kalmado lang at magkaroon ng maayos na mentalidad sa loob ng court. At yan mismo yung sinabi niya na tungkulin din nilang dalawa ni LBJ na tiyakin na magkakaisa ang teammate nila para mapanatiling maayos yung takbo ng laro nila sa game 3 na mangyayari. Ang nakikita naman kasi dito kay LBJ wala pa talaga to sa peak performance niya ngayong playoff series at nagagamit pa lang yan ng Lakers sa pagiging team leader niya mula sa opensa at depensa. Mula kasi sa game 1 at game 2 meron lang tong combined 40 points sa dalawang series na yan. Kaya nakikita na kaya pa nitong si LBJ na mag-produce ng mabigat na numbers at peak performance niya sa serye na to sa playoffs. Kumbaga wala pa sa pagtotodo itong si LBJ pagdating sa opensa at itong si Luka pa lang yung nagbibigay ng mabigat na numbers mula sa opensa dyan. Kaya pwedeng magkaroon pa ng mas malaking impact ang Lakers kung sakaling gumana palalo itong si LBJ pagdating sa opensa nila.